Hello mga amigo, mga biga. May shooting ako ngayon. Ito bibigay ko sa inyo ngayon, mga amigo, mga amiga, guwapo, guwapa. Salamat sa Panginoon at sa aking Holy Spirit na nagbigay nitong mensahe ngayon. Nandito ako sa Lucas. Lucas 19:45. Ang pamagat, ang paglilinis ng templo. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat ang aking... Nag-react yung Holy Spirit ko doon. Nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Amen. Bata mo? Pinagtabuyan ng Panginoon yung mga nagtitinda doon sa loob ng templo kasi nga naman ginawa ng pugad ng, alam nyo na yun, nakasulat dito sinabi niya, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, hindi bahay aliwan, hindi bahay pugad ng magnanakaw, hindi bahay dalanginan. Kaya pinagtabuyan niya yun, di ba? Malinaw ba yun mga amigo, mga amiga? Bawal magtinda doon sa loob ng bahay dalanginan, no? Kaya nililinis. Nakasulat dito, matagal na to, pero yung ibang simbahan, ibang templo, may nagtitinda doon sa loob. Sa minsan yung iba sa opisina, nasasakop pa rin yun ng templo. Yung iba, papansin ko yun, yung iba. Nililinis ni Jesus o ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Ang sakit na, no? Matagal na itong nakasulat. Nasusulat ang mga ito noon pa. Dapat wala yon. Dapat lilinis ito. Nakasulat ang paglilinis ng templo. Ganyan dapat. Araw-araw tingnan mo si Jesus ay nagtuturo. Oh. Sino bang nagtuturo sa pamamagitan ni Jesus? Diba ang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon? Sino ba yun? Yung mga sacerdote. Tuturo. Pamamagitan ng sacerdote. Si Jesus ay nagtuturo sa pamamagitan. Kasi nga, tinawag ni Jesus yung mga karapat-dapat na pagkalooban niya para magturo. Kaya yun. Dahil nga nasa espiritu na nga naman tayo, ang espiritu dati natin, gagamitin tayo ng ating Holy Spirit kung tayo karapat-dapat, di ba? Subalit wala silang nakitang paraan o gusto pa nila ipakulong. Bakit nga naman nila ipakulong, no? Wala naman silang nakikitang kasamaang tinuturo. Walang kasamaang tinuturo ang Panginoon para sa atin. Tayo ang may maraming ginawang kasamaan. Kasi nga naman, dahil nga sa pera, bawal ang pagtitinda, lahat ng paraan ginagawa talaga ng masamang kalaban ng Panginoon. Yung mga tao, ginagawa niya talaga gumagawa talaga ng paraan ang kalaban ng Panginoon para kalabanin ang Panginoon. Kaya pati doon sa loob ng templo, yun, tandaan natin, doon sa mga nabasa kong dati, ayaw ng Panginoon na makakapasok ang mga marurumi. Katulad ng may sakit, katulad ng dinudugo, mga magnanakaw, yung marurumi, di ba? Yung mga nangangalunya, bawal yun pumasok sa templo. Kailangan ang papasok sa templo ay malinis. Magbago muna kayo, magsisi, magsumamo sa Panginoon na patawarin, at syempre para mapatawad tayo at biyayaan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya
bago tayo pumasok sa templo. O, ito. Linisin muna natin ang ating mga templo bago tayo. Ayun na. Basahin niyo po to. Sana po mabasa niyo at unawain. Babasahin niyo po at ito pa. Tungkol naman to sa sumunod do. Pag-alinlangan sa karapatan ni Jesus. Oh. Nasa 20 naman, sa 20. Pero nasa ano pa rin, sa Lucas. Pag-alinlangan sa karapatan ni Jesus. Isang araw, samantalang nagtuturo si Jesus sa loob ng templo at nangangaral ng mabuting balitang mula sa Diyos, lumapit ang mga punong saserdote at mga eskriba, kasama ang matatanda ng bayan. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo nga sa amin ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo sa Diyos ba o sa mga tao? Di ba ang linaw? Mga tao. At sila ay nag-uusap. Kung sabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Kung sabihin natin mula sa mga tao, babatuhin tayo ng madla sapagkat naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't sumagot sila, hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Dapat lang huwag sabihin ng Panginoon. Gagayain nila yun eh. Di ba? Amen po, amen. Ayan, doon. Ngayon lang po ito binigay sa akin. Ngayong umaga. Hindi kasi naniniwala, no? Tingnan mo, nakasulat, sumagot siya. Tanungin ko rin kayo, kanino nagmula ang karapatan ni Juan? O diba? Saan nagsimula ang karapatan ni Juan? Katulad ko, saan nagsimula tong mga binigay sa akin? Di sa Panginoon, sa Holy Spirit ko. Di ito nga, oh. Parehas lang din nito. Si Juan ay talagang pinagpala ng Panginoon at inutusan siya na ganitong gawin niya, oh, diba? Tapos hindi naman naniniwala ang tao. Iba talaga ang mga tao, no? Sobrang talino. Kinukontra talaga yung mga tuntunin ng Panginoon. Iba-iba talaga. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Diba? Siyempre, kung si Jesus, ang karapatan, nagbigay sa kanya ng karapatan, ang kanyang ama. Diba? Ang kanyang amang hari. Ating ama din. Kung tayo, tinanggap natin ang Panginoon. At nagsisi tayo. Nag-react yung dito ng Holy Spirit ko. Dito sa sabihin mo nga sa amin ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Di ba? Ang Panginoong Hesus, ang kanyang ama. Tayong mga tao ang nagbigay sa atin ng mga kaloob, ang Diyos Ama din, di ba? Ang Diyos Ama. Tapos kay Jesus, at si Jesus ang mamamagitan sa atin papunta sa Ama, di ba? Sabihin natin sa Diyos, sabihin naman niya sa atin, bakit hindi nyo siya pinaniwalaan? Bakit daw hindi natin siya pinaniwalaan? Bakit hindi kayo naniniwala? O, di ba? Bakit nga naman hindi kayo naniniwala? Dahil matitigas ang ating mga ulo. Ang ating mga budhi ay puro kasalanan. Makasalanan ang ating mga budhi. Kaya hindi tayo basta-basta na yung iba hindi talaga matigas talaga, hindi naniniwala. Lahat ng dito sa mundo natin, ang Panginoong Hesus lang ang tunay na may karapatan. tayo kanyang mga alipin lamang. Tayo mga alipin niya.
Kaya nga inuutos niya to sa atin, no, mga tuntunin para sa atin. Ang daming tuntunin niya para sa atin, tapos tinalikdan. Tinalikdan dahil ang sinusunod natin ang mga pita ng laman. Ang mga pita ng laman, yung pag-uudyok sa atin ng kalaban ng Panginoon. Gawin mo to, gawin mo dyan, gawin mo siya, gawin mo to, gawin mo ito, ganito, ganyan, di ba? Kasi nga nagpatalo tayo. Nagpalinlang tayo ng husto. Kaya ang ating mundo ay sobra-sobra na ang pagkakasala. Kaya ito binabasa ko. Hindi naman binabasa yung mga ibang yung mga mensahe ng Panginoon dati na mga tuntunin. Yung mga sana kung noon pa, no, kung pinangaral talaga, baka hindi naging ganito ang mundo natin. Bawal ganito, ganyan, maraming bawal, pero ngayon wala nang bawal sa mga taong maitim ang budhi. Sobra na, ginagawa talaga nila ang lahat. Pumatay, mangalunya, magsisinungaling, magnanakaw, lahat, no? Ang dami. Ang dami-daming kasamaang lumalaganap ngayon. Sumagot yung spirit ko. Totoo nga naman, marami ang kasamaang nag-i-evolve, kumbaga, evolve. Ano ba yan? Evolve ba yung nag-react yung spirit ko dun. Tingnan mo. Kahit nasa makabagong na tayo, bagong tipan, ganun pa rin. Kahit nasa darating na tayo, ganun pa rin, no? Sana, paano tayo maawi kung hindi natin to ipalaganap? Dapat talaga natin to ipalaganap. Sobra-sobra na kasi yung kasamaan natin. Hindi na kasabihan yan. Kumbaga hindi na ang hirap, parang mahirap nang putulin. Pero ang Panginoon ang puputol doon sa kanilang sobra-sobrang hindi mapigilan, no? Hindi na mapigilan ang kanilang pagkapalalo, pagkaitim ng kanilang budi. Naway paputiin ang kanilang budi ng Panginoon. At magbalik loob sila, no? Yan ang paraan. Ipanalangin natin yung kapwa natin na magbago na. Para lahat tayo sama-sama magkasama sa isang mundo na mapayapa. Nagkakaisa, nagkakaunawaan, nagtutulungan, may pag-ibig sa isa't isa, nag-uunawa, no? Nagbibigayan. Yan mga katuruan yan ng Panginoon. Pero ngayon iba, uusigin ka ng husto. Sobrang pang-uusig. Akala mo perfect na siya, no? Inuusig nila ng husto. Wala na silang paggalang sa kahit matatanda, inuusig-usig nila ng husto. Sobra-sobra ginagawa nila. Yung mga kabataan ngayon, ibang pera lang doon sa iba. Meron talagang ibang mabubuting mga kabataan. Meron din namang medya lang. Meron din namang sobra na parang walang disiplina. May ganung mga kabataan. Kumbaga sa pinabayaan ba? Pinabayaan ng kumbaga ng magulang, hinayaan na maging ganun siya, maging sobra ang kaswael, na sobra ang talagang sinasamba niya yung kalaban ng Panginoon. Sinusunod niya ng gusto. Ayun, palin lang naman. Lahat niyang mga nasa mundo natin ngayon, nakikita natin yan, mga halos panlin lang yan ng diablo sa atin. Dahil sa bago na ang panahon. Sabi nga, bago na ang panahon, diba, nagbago na rin yung mga kaugalian, diba? Pero yung kautusan ng Panginoon nandun pa rin. Nasa sa atin pa rin ang pagsunod. Hindi naman tayo sumusunod. Dahil nga, sabi, luma na, nasa na tayo ngayon, luma kung sinusunod natin yan, kung tayo masunurin sa Panginoon, hindi to lalaganap. At hindi na ipangaral to ng tama, hindi to lalaganap ang mga ganitong kasamaan. Kasi nga,
Mali ang pagtuturo, lami na naging iba ang ano ba, sobra ang panlinlang sa atin. Meron namang Biblia, dapat basahin natin to. Yung mga hilig magtanong dyan, yung mga nagtatanong, o dito sa Bible, mayroon ding tanong, di ba? Bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ikaw, naniniwala ka ba? Tanong. Ano sasagot mo? Hindi. Oo, hindi. Yan. Tanong yan. Marami ring tanong dito sa Bible. Pag hindi ka naniniwala, hindi mo nga susundin. Kung naniniwala ka, susundin mo. Diba? Yan ang may mga mabubuting budhi, susundin. Ang may itim ang budhi, hindi susundin. Lalo pang magpalalo at balilikwasin ka pa ng tanong. Paikot-ikutin ka pa ng husto. Mga ganun yung mga ginagawa ng mga may maiitim na budhi. At saka walang contentment sa buhay ang mga tao ngayon. Salamat po sa inyo, sa mga nakikinig, at